Ordinance ng Puerto Galera, matagal na po ito. Simula po, sinisingil po nila ito dati na 50 pesos sa mga domestic tourists and foreign tourists na pumapasok sa Puerto Galera. And then nagkaroon po ng second amendment, 120 na po yung mga domestic and foreign tourists. Exempted po yung mga residente ng Oriental and Occidental Mindoro. However po, last December 11, nagpasa po ng amendatory ordinance ang Sangguniang Bayan ng Puerto Galera na isinasama na po yung mga residente ng Oriental at Occidental Mindoro na papasok sa Puerto Galera bilang mga turista doon sa magbabayad. Ito po ay according to the ordinance ay discounted ng 50 pesos. So dito po nagsisimula yung pag-alma dahil syempre pagkatapos po itong maipasa at ma-adapt ng Sangguniang Panlalawigan, ngayon lang po nila ito i-implement at according to the announcement ng LGU starting August 15 doon sa pagkumpleto ng tinatawag nilang PG Pass. Opo. Sir Don, bakit po kailangan pang singilin yung mga lokal na residente gayong nagbabayad naman po sila no, ng mga buwis at iba't ibang mga fees? Opo, according po sa statement na nilabas ng local government unit ng Puerto Galera, ito po ay para maprotektahan yung kalikasan ng Puerto Galera dahil naiintindihan naman po natin na sila ay isang protected area at ganoon din sila ay under po ng tinatawag na UNESCO Man and Biosphere Reserve. Isa rin po silang green model or green economy model ng DNR. Subalit ang tanong nga po dito ay dun sa mga exemptions na inilagay nila sa ordinansa, medyo malabo po at may mga ilan pong katanungan. Kaya nga po ang panawagan namin ay muling bisitahin ang ordinansa para po mas malinawan sino ba talaga ang dapat magbayad at sino po talaga ang hindi naman dapat magbayad sa pagpasok sa aming bayan sa Puerto Galera. Opo. Para lang po malinaw, no, yung 50 pesos po na environmental fee ay sa Puerto Galera lamang po sinisingil. Supposedly po for local and foreign tourists. Para po sa mga domestic and foreign tourists, matagal na po silang naniningil ng Naniningil. 120 Ah. na EUF. Sa amendatory ordinance po ni pinasa nila, sinasama na po nila ngayon ang mga residente ng Oriental at Occidental Mindoro sa magbabayad ng 50 pesos na EUF na dati naman po ay exempted sa pagbabayad dito oras na pumasok pa po sa bayan ng Puerto Galera. So, kumbaga ho, pag lumabas ka ng bahay mo, di ba ho, Dr. Don, pag lumabas ka ng bahay mo, lumipat ka halimbawa ng Occidental Mindoro, o kaya namasyal ka lang, Puerto Galera, etc. Pagbalik mo, sisingilin ka ng 50, babalik ka lang naman sa bahay mo. Opo, actually yun pong ordinansa, mayroon naman pong nakalagay na mga exemptions o yung mga hindi dapat magbayad ng 50 Sino? pesos. Kasama na po dito yung mga bona fide na residente ng Puerto Galera na papasok or papasok at lalabas muli or papasok muli sa kanilang bayan or sa aming bayan. Pangalawa po ay yung mga estudyante, yung may mga business related purpose sa loob ng bayan. May nakalagay naman pong exemption. Subalit nakukulangan po kami dahil may medyo malabo kasi Sir Sander at saka Ma'am Angel. For example, yung mga magpa-pass through. Yeah, Halimbawa correct. natin, daan papuntang Occidental Mindoro via Abra de Ilog ang Puerto Galera. Sila ba ay kasama? Kasi according to the ordinance, hindi po ito malinaw na nakalagay. Pangalawa, yun po mga government and private sector workers na mayroong official business sa kanilang bayan. So hindi rin po nakalagay ito sa ordinansa. Pangatlo, yun po mga same-day visitor. Ibig sabihin, papasok lang po ng Puerto Galera para kumain sa restaurant o kaya mag-celebrate na hindi naman po magstay overnight. Nabanggit po ng pangalawang punong bayan na yun lang daw po mga overnight visitor ang sisingilan ng Puerto Galera. Kaya lang po, siguro out of confusion hanggang ngayon po, may mga case po tayo na mag-i-install lang ng CCTV sa Puerto Galera na singilan po ng 50 pesos na EUF. So yun po yung pinapanawagan namin na Sir Sander sa Ma'am Angel, ma-revisit natin at maiayos yung ordinansa na mailagay talaga natin sino ba talaga yung dapat magbayad, mga turista lang ba ito na mag-overnight or yung mga tao talaga na papasok sa Puerto Galera regardless ng nature ng purpose ng pagpasok mo. Opo. Kasi kagaya pong nabanggit nyo, pati pala yung dadaan lang. Dun, kasi ho, di ba yung daan, yung daanan ho, talagang wala kang choice kundi sa Puerto Galera dumaan yung kalsada. Pero kung hindi ka nga naman pupunta doon, sisingaling ka pa rin ng 120 kung hindi ka taga doon Tama po. May mga paliwanag po ang LGU na lumabas na hindi naman kasama ang passing through. Kaya lang po,
ang concern namin hindi po ito stipulated sa ordinance at magiging prone sa misinterpretation. Kaya nga po nabanggit ko, may mga instances na po passing through pero siningilan na rin ng 50 pesos. May mga CCTV installer na nagpunta ng Puerto Galera, siningilan ng 50 pesos. So yun po, dalawa lang po ang panawagan namin ma-revisit natin ito for amendment para malinawan. At pangalawa, makonsider din po na meron tayong tinatawag na Oriental Mindoro Hospitality. So parang ang nangyayari po ngayon, yung mga kababayan natin na gustong ma-experience ng Puerto Galera through tourism, wala kaming choice kundi magbayad po kami ng 50 pesos CUF. Opo. Teka lang po, ay, sorry po. Ibig sabihin no, dun sa bagong memo, kung hindi ka taga Puerto Galera, pero na taga Oriental Mindoro ka pa rin, na same province naman ng Puerto Galera, sisingilin ka pa rin ng 50? Tama po. Nye. Basta po according sa kanila ay yun po yung magiging ruling or implementation ng ordinansa. Pero paano, ano po, naidulog Mhm. na po ba ito sa Sangguniang Bayan para at least maklaro? Kasi ang daming loopholes, ano, nabanggit mo nga kanina, Sir Don, para kahit papaano, once and for all, masettle ito mga ganitong hindi pagkakaunawaan. Yun po yung panawagan natin at even yung mga kababayan natin naging trending ito sa social media. Although nagkaroon din ng ilang misinterpretation, subalit sa amin sa Provincial Tourism Office at sa aking personal na kapasidad, ang aking panawagan nga po ay muling upuan, magkaroon ng malawak na konsultasyon dahil nun pong ipinasaang koordinansang ito, ang naging consultation lang po ay sa level ng Puerto Galera pero hindi po na-ikonsulta or hindi po naimbitahan yung mga iba pang stakeholders lalong-lalo na yung mga taga wider Oriental Mindoro at saka po yung karating bayan natin na Occidental Mindoro. Saan daw po gagamitin, Dr. Don, ano, yung mga malilikom dito sa 50 pesos ano na karagdagang ano ito, dagdag bayarin? Dr. Don? Apo, dun sa ordinansa po kasi nakalagay may certain percentages kung saan po dadalhin yung makokolekta. Ganito rin naman po yung sistema dun sa EUF na kinukolekta sa mga domestic and foreign tourists. Environmental protection is number one. Kasama na po dyan yung maintenance ng kanilang sewage treatment facility. Pangalawa po yung tourism development and promotions. May share din po yung mga barangay na kasama po dito sa EUF. Bagaman po nakalatag naman po lahat ng purpose, naiintindihan din naman po namin na bahagi ng kapangyarihan ng LGU yung pagpapasa ng ordinansa. Subalit, yun nga po, gusto lang po namin magkaroon ng linaw. Sino ba talaga dapat ang kolektahan at sino ba talaga ang hindi dapat kolektahan? Para po once and for all, mawala na po yung agam-agam ng ating mga kababayan na papasok sa Puerto Galera. Ako ay magbabayad, ako ay hindi magbabayad. At mas maliwanag po itong nakalatag sa ordinansa. Opo. Kayo po, sir, bilang head po ng Provincial Tourism Office ng buong lalawigan po no, ng Oriental Mindoro, ano ho yung posibleng impact nito sa inyong turismo? Unang-una, malaki po yung magiging epekto nito lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa aming bayan. Ako po ay lehitimong taga Puerto Galera din. Dahil yun pong mga kababayan natin na on tight budget, gusto lang pumunta ng Puerto Galera para mamasyal o kaya po ay kumain, yun pong revenue na dadalhin nila ay mas matimbang sana kumpara doon sa 50 pesos na ibabayad nila sa EUF. So, on the other hand, maganda rin po ang, sabi nga po, blessing in disguise din dahil mararanasan din ng ating mga kababayan sa Oriental Mindoro na puntahan yung iba pang mga magagandang lugar sa aming lalawigan na hindi pa nila napupuntahan na wala naman pong bayad or EUF. So it's actually an advantage dun sa iba pa naming mga destination at pangalawa, disadvantage naman sa aming bayan sa Puerto Galera dahil mababawasan yung tourism, gross tourism receipt na papasok sana or revenue na papasok sa ating mga tourism stakeholders doon sa Puerto Galera. Since when po ipinatupad yung ordinansa at simula po ba noon, gaano na po kalaki yung nabawas po sa inyong turismo, Sir Don? Sa ngayon, Ma'am Angel, wala pa tayong exact na datos kasi kaka-implement lang po nila ito ng August 15. Although ito pa rin po yung aming nililinaw sa LGU kasi ang nakalagay po sa ordinansa ay i-implement nila yung 50 pesos na EUF kapag fully functional na yung tinatawag na PG Pass. Ito po ay isang digital na inventory or mechanism para ma-check yung mga papasok at lalabas ng Puerto Galera. So, since nagbigay sila ng abiso na August 15 sila magsisimula,
hindi pa po namin nakukuha yung buong itsura or datos ng epekto nito sa tourism ng Puerto Galera. Although, ang nakikita pa lang po natin is yung pag-alma ng aming mga kababayan. Opo. Kagaya po halimbawa sa Boracay, basta whole of Aklan, yung buong province ng Aklan, hindi man taga Boracay, libre po eh. Hindi exempted sila from the environmental fee. Sino ho ba ang nagpapasa ng ganito pong mga ordinansa? Ano ho ba to? Mayor level? At ano ho yung kayo po bilang nasa provincial office, hindi ho ba siya pwedeng kontrolin ng gobernador? Ang pagpasa po ng mga ganitong uri ng ordinansa ay nasa sangguniang bayan ng isang LGU. Ito po ay sinusumiti sa aming sangguniang panlalawigan for review para ma-check lang po kung ito po ay bahagi ng kanilang kapangyarihan na magpasa ng isang uring ordinansa. Although ito naman po ay nakapasa sa sangguniang panlalawigan bilang checker, yung check and balance na sinasabi natin. Subalit, ang hindi lang po namin nakikita dito ay yung konsultasyon na ito pala yung napasa na may mga ganito pala pong loophole doon sa ordinansa. Kaya yun po yung nagiging issue natin ngayon sa kasama ang ating mga kababayan. Dr. Don, on a bigger picture, base po sa inyong pag-aaral, pag-estima, kung ipagpapatuloy po ito, hindi po ito maamyendahan, gaano kalaki yung posibleng mawala po sa kita po ninyo kapag tuluyang ipinagpatuloy itong ordinansa na ito? Sa ngayon po, hindi po natin may estima ng kung gaano kalaki. Subalit one thing is for sure po, mag-aalinlangan po yung ating mga kababayan na pumunta ng Puerto Galera dahil sa dagdag na 50 pesos. Hindi man ito ganun kalaki, subalit kung marami po kayo. Kasi Correct. ang tourism po ng Puerto Galera ay 80% domestic. So kasama na po dito yung mga taga-NCR Calabarzon at yung mga mismong taga-isla ng Mindoro. So kung magdadalawang isip tayo na pumunta sa Puerto Galera dahil sa dagdag, imagine kung kayo po ay 10 na papasok ng Puerto Galera, that's additional 500 Malaki pesos din yun. na pwede na sanang magastos sa ibang mga Pang-cottage gastusin. na. Tama po, tama po. So kung Po. ang issue nga po ay dito ay gagamitin sa environmental protection kasi may mga nagsasabi po na during sa consultation sa Puerto Galera, ang impression daw po ay nagdadala lang ng basura ang mga local tourists. Kaya lang po kung amin pong kung titingnan po natin ang sitwasyon, kahit po yung taga-ibang bayan na papasok naman for example sa Calapan City para po mag-enjoy o kaya po mamalengke, nagdadala din po sila ng carbon footprint, nagdadala din po sila ng basura. Pero ang pinapanawagan po namin dito, baka po pwedeng ang higpitan ay enforcement ng mga environmental laws. More than additional na babayaran po ng ating mga turista or kababayan na nagko-contribute rin naman po sa ekonomiya ng Puerto Galera. May punto Opo. si Sir. Opo. Ako po kasi hindi pa nakakapunta dyan. Ano po ba ang mga pangunahing tourist spot sa inyong lugar, Sir Don? Sa Puerto Galera po, syempre, kilala po tayo sa Sand and Beach bilang isang sand and beach and diving destination. So kung gusto mo, syempre, si Bozander, galang po dito. Kung gusto mo makita yung Sand and Beach, syempre, wala dyan po yung White Beach. Kung gusto mo naman po ng ma-experience yung diving experience, andyan naman po yung Sabang and other destinations. So pinopromote po ang Puerto Galera bilang diving capital ng Philippines at hindi po namin syempre masasabi na may pagmamalaki po namin kung anong meron yung bayan namin. Yung nga lang, sa mga ganitong issue, kailangan po ng collaborative at saka shared discussion para po makapag-come up ng win-win na solution po. Opo. Moving forward, ano ho yung mga hakbang sa Provincial Tourism Office po na gagawin natin para maisaayos po ito ng Puerto Galera? Opo. Formally po, nagpatawag na po tayo ng special na pagpupulong ng lahat ng tourism officers ng 15 bayan at lungsod ng Oriental Mindoro. Gaganapin po namin ito ngayong hapon. Ayun. Nauna pa pala Syempre, kami, sir, no? Nauna pa kami dun sa inyo pong pagpupulong at salamat po dahil pinaunlakan nyo kami. Opo, tama Sir Sander. Kasi gusto ko rin po, hindi naman po ito stand lang ng pamahalaang panlalawigan or ng Provincial Tourism Office. Ito po ay kailangan ko pong hingi ng consensus ng lahat ng tourism officer ng probinsya. Ano ba talaga yung susunod naming magiging aksyon or hakbang para po maging official. Kasi nitong weekend po, lahat ng mga naging post namin, ito po ay personal na initiative ng inyong lingkod bilang isang taga Puerto Galera. Pero kapag pinag-usapan yung formal stand ng lahat ng tourism officers, ilalabas po namin ito
pagkatapos po ang aming natatanging pagpupulong ngayong hapon. Opo. Paano ho ba pumunta ng Oriental Mindoro kung halimbawa Metro Manila? Ano hong paano ho yung mode of transport? Apo, mabilis lang po ito. Kapag galing ka ng Metro Manila, pupunta ka lang po ng Batangas Port. Meron na po tayong mga RoRo and mga fast craft vessels na didiretso ng Puerto Galera. Meron din po kasing water taxi service from Berberabi Port sa sa lungsod ng Batangas na direkta din kung gusto mong mas mabilis yung travel. Kung gusto mo naman na maikot pa yung ibang destination natin sa Oriental Mindoro, may port din po tayo sa Calapan. Ito po ay 24/7 na RoRo port at may mga fast craft din pong bumabiyahe. Seasonal din po, kapag maganda ang panahon, meron din po tayong biyahe diretso ng bayan ng Pola. So hindi po ganun kalayo at ngayon po ang direktiba at ang ginagawa po ng mga governors ng Mimaropa ay yung Diamond Route para po maikonekta na yung mga island provinces ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan para mas madaling travel po at tourism activity dito po sa aming rehiyon. Pero by ano yun? Sa tubig? Apo, lahat po ito ay Fast craft. seacraft or sea vessels. Opo. Maraming salamat po, so sir. much. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Mabuhay at mahal ka na po sa ating lahat. Maraming salamat po si Dr. Don Calda po, ang head po ng Oriental Mindoro Provincial Tourism Office. At hopefully malinawan po yung kanilang issue po sa environmental fee. Kasi nga baka makaapekto sa turismo nila. Correct. Kasi yung kahit mga taga-Oriental Mindoro, pagpapasok sila sa Puerto Galera, kailangan nila Sinisingil. magbayad 50 pesos. Oo, Kung parang taga doon ka. Pero kung ikaw hindi, Metro Manila, 120. 120. Ako okay lang magbayad ng environmental fee kung turista ka. Kasi nga, Correct. kumbaga syempre may gastos yung kanilang paglilinis, Tama. etc. Okay lang. Pero kung taga doon ako at uuwi lang ako sa bahay namin, ba't mo At ako kung lalo sisingil? na ako siguro kung pastro ka lang. O kung Kung dadaan ka lang. bakit ka magbabayad? Kaya nga, diba? hindi pa ako nakapunta dun sa kanilang White Beach. Ibang bayan yung napuntahan namin para Ako sa din, hindi pa ako nakapunta coverage. sa Kaya Oriental parang Mindoro. gusto sana nating makapunta dyan someday. Someday, Kung anong- pagkatapos ang habagat. Kung anong itsura. At saka diving spot pala. diving spot Sakto sila. sa'yo, partner. Hindi, na nagpi-free diving. nagkukunwari lang naman akong diving. Takot pa rin naman ako sa dagat. Ay, teka. Bago tayo mag-commercial, meron muna tayong nagmamadaling flash report. DZXL Flash Report. Flash report, Excel Rajuman, Chelsea Arcilia. Chelsea. Pananagutin ang broker, importer, consignee at mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC na pumirma sa mga dokumento sakaling mapatunayang tumulong para maipuslit sa bansa ang misdeclared supercar na sangkot kamakailan sa paggamit ng peking plaka. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, noong 2021 na ipasok sa bansa ang nasabing sasakyan at idineklarang Porsche Boxster imbis na Porsche 918 Spider. Ibig sabihin, 1.8 million pesos lang ang binayarang buwis para maipasok sa bansa ang supercar imbis na 35 million pesos kung ikukumpara sa presyo ng sasakyan na tinatayang aabot sa 50 million pesos hanggang 100 million pesos noong 2021. Ayon kay LTO Chief and Assistant Secretary Marcos Lacanilao, kailangan pa ring humarap ni Derek Ramsey, rehistradong may-ari ng sasakyan, sa preliminary investigation para patunayan na wala siyang kinalaman sa pagpupuslit ng nasabing sasakyan. Samantala, i-issuehan naman ng warrant of seizure and detention ngayong Lunes, August 24, ang supercar na ang ibig sabihin ay mapupunta ito sa gobyerno at ipapasubasta depende sa magiging resulta ng investigasyon alinsunod sa due process. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Chelsea Arcilia, Tatak RMN, DZXL 558. DZXL Flash Report. Oras, 9:47. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika.
Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.